Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Ligaro Mix. So now we're going down to the underground train. So kukuha tayo going to Cerco Massimo. So maglalakad-lakad tayo today. A very nice weather, spring time here in Rome. Okay, samahan nyo ako today. Let's go. So magpapansa ko ng ticket para makapasok. Okay, let's wait the train. Finally, we arrived in Cerco Massimo. Actually, guys, Cerco Massimo was the largest sports facility. It can occupy around 250,000 spectators here in Rome. Look at this beautiful view of Cerco Massimo. Hello mga kaibigan, kumusta kayong lahat? So nandito ako ngayon sa Cerco Massimo. So maglalakad-lakad tayo ngayon para magpahangin, magandang panahon, springtime. So hindi siya masyadong mainit at hindi rin masyadong malamig. So sabihin natin katamtaman lang ang klima. Okay, samahan nyo ako today. Maglalakad-lakad tayo. Pupunta tayo sa Park of Roses. Kung bukas ngayon at saka sa Orange Park. So actually guys, magkatabi lang yung dalawang yon. So ito yung pinaka-shortcut na daan. So malapit lang siya dito. Okay, let's go. Samahan nyo ako ngayon. Tara na. Guys, ito yung kalawakan ng Cerco Massimo. Ito yung open space dito. Sa pag nagkakaroon ng big event, dito ginaganap kasi malaki yung space. Ayan yan. Yung mga building na yan, yung nasa unahan na yan, dyan, yan ang Roman Forum. So, one day, pag may time ako, papasok tayo dyan. Maganda ang loob niyan, malawak. Ayan yun, no. So, maganda dito maglakad dahil mahangin. So, open. Kaya, tingnan nyo, maraming mga tao dito naglalakad. Ayan, no. Kahit saan. Maraming mga turista. So, dito tayo papunta dun sa Rose Park. Yung mga bulaklak na rose, sari-saring kulay. Dito rin ang daan papunta sa Orange Park. Okay, tuloy lang tayo dito. At doon tayo galing. Yan. Yun, sa unahan, doon sa likod ng mga puno na yan, nandyan ang Colosseum. Actually guys, magkakatabi lang dito eh. Cerco Massimo, Colosseum, Venice Square. Kaya nandito ang mga tao dahil dito magandang maglakad. So dito sa harap ng Cerco Massimo, meron ditong estatwa. Pangalan niya ay Mazzini La Patria. Ito yung sinasabi kong Rose Garden Park. Yan, papasok tayo sa gate na yon. Tara na. So guys, papasok na tayo dito sa gate ng Rose Garden Park. Yung pinaka-rose niya, ayan yon. Wala pa siyang masyadong mga bulaklak sa loob niyang bakod na yan. Ito yung tinatawag na Roseto de la Roma, open in 1934. So ito yung mga rose. So pagka summer, sari-saring bulaklak o kulay ng bulaklak makikita. Sa ngayon, wala pa siyang may mga buko ng bulaklak, mga buko pa lang. Ito yung kabilang side. So sarado siya kasi wala pang mga bulaklak bago pa lang lumalaki yung pinakapuno niya. Ayan o. Siguro pag summer na yan. Hindi pa naman kasi summer. Sa summer siguradong puno yan ng mga bulaklak. Ito yung pinakaloob niya. Ayan o. Malawak siya. Both side dito. Yan. Ito ay puntahan ng mga tao pagka summer. Dahil masarap mag-relax. So ito yung kabilang side. Yan. Malawak ito. So bali itong daang ito papunta naman ito sa Orange Park. So tinawag siyang Orange Park kasi
maraming puno ng mga orange. Actually guys, yun ay sa nabasa ko is a private but ginawang open to the public for and become center of attraction. Na tayo dyan sa kabilang gate ng wall na to, nandyan yung Orange Park. So ito yan. So papasok tayo sa loob. So may maraming mga turista na pupunta sa loob. So ito yung paligid ng Orange Park. So meron ditong simbahan. Yan. Yan yung simbahan. Mamaya papasok tayo dyan. So sa harap ng simbahan, dito sa may Orange Park, meron dyan pinaka-bathtub. Yan o. May design pa siya. But the bathtub is empty. Yan, dahil pinaka ano siya, fountain. Okay, ito yung gate ng Orange Park. So papasok tayo sa loob. Yan. So maraming tao sa loob. Ayan yung mga puno ng orange. May mga bunga na pero hindi pa marami. Ayan, may pailan-ilan ng bunga ang orange. Ayan. Meron ditong a piece of wood na may design siya na mukhang tao. Ito yung Orange Park. Ito yung mga puno ng orange. Yan. This park will be found at the Aventine Hill near Cerco Massimo. So pupunta tayo doon sa pinakabungad na makikita ang view. Well guys, maganda dito, maraming puno. Ayan. Kahit katanghalian, kahit kainitan, may pinakasangga sa init. Maraming puno. Yan. So from this park, you will see the Tiber River. It was called a terrace overlooking the Tiber River. C'ho tutto prima il piazzale e tutta via della Conciliazione che è lunga. Passetto, però passa il Sant'Angelo, sta dopo tutta via della Conciliazione. Ti piace? Ti piace? Guarda le macchine come sono piccole da qua. Okay, after makita natin yung fantastic view from the top. So, lalabas na tayo dito. Ito yung pinaka-shortcut na daan. So, maraming mga batang naglalaro dito. Maraming mga tao. Dahil maganda nga ang panahon. So, they are enjoying to play and stay here. So, nakakatuwa rin oh. Ang daming bunga ng orange. Actually guys, marami na siyang bunga yan, no? Ayan yan. Nakakatuwa. Okay, lalabas na tayo ng gate. So ito yung church na malapit dito sa Orange Park. Katabi lang siya. So ayan, ito yung pinakabungad. Ang pangalan ng church is Santa Sabina Alaventino. Iyan. Papasok tayo sa loob. Tayo. Oh, ang ganda naman. So ito yung kabuuan ng church inside. Wala sa mga chair. Siguro pag may mass lang. Nandito tayo sa gitna. Ayan o. Ganda ng kanyang architectural design. Dito sa katabi ng Santa Sabina Church or Basilica de Santa Sabina, meron siya ditong small park. May tanim din siyang ilang orange. So lapit tayo doon sa banda ron. Sa harapan, ayan, meron siyang estatwa ni Santa Giovanna d'Arco. Ayan siya. Si Santa Giovanna d'Arco.
Sa tabi nito, meron siyang small fountain na hindi na makataas ang tubig. Ayan. Oh. Pero maganda siya. Malinaw yung tubig. Actually guys, this place is yung puntahan ng mga turista. Yung may pailan-ilan ditong nakaupo. Nagre-relax. Dahil ito'y malapit sa Circo Massimo o part ng Circo Massimo. So from here, from the top, ayan yung kanyang view. Ayan. So sa parting yun, sa unahan doon. Yan. Nandiyan ang Venice Square. Ngayon, labas na tayo. May maraming mga pailan-ilan pumupunta. Punta tayo sa kabilang side. Ito yung pinaka-charts. Ayan, no? Ayan. Titingnan natin kung tayo makapasok sa loob. Ito yung katabi ng Basilica di Santa Sabina. Let's go the other side. So, dito sa may gate, sa paglabas, ayan, meron siyang small fountain. Ang ganda ng design niya, agila. Ayan, no? Yung kung saan lumalabas ang tubig. Ayan. So, ito yung katabing simbahan ng Santa Sabina. So, may ginagawa dito, under construction. So, titingnan natin, meron dong estatwa ng Pope. Ayun. So, ayan yung estatwa ni Pope. So, titingnan natin kung sinong Pope ito. Si Pope Benedicto XIII Orsino. Ayan. Ayan si Pope. So medyo madumi ang pavement dahil under construction. So pasok tayo sa loob. Tingnan natin. So ito yung loob. Ito yung pinakaloob niya. Ayan. Maganda siya. Maliit lang. Actually guys, dito sa room, dito puno na marami ditong mga simbahan. Dahil yung mga historical na mga building o simbahan ay talagang pinipreserve nila. So ito yung katabi ng Orange Park at Basilica Santa Sabina. Yan o. Maraming mga tao doon. Tingnan natin. Curious ako. Small square. Yan siya. Maganda dito. Yan. Maraming tao. Ayun. Medyo unahan. May simbahan din doon. Tingnan natin kung anong pangalan nito. So ito yung pinipilahan nila. Binibidyohan nila sa isang maliis na butas ng susi. Ayan o. Kaya sila nakapila. Ayan. Napakahaba ng pila. Ayan. Ayan yung pila nila. Hindi ko alam. Curious ako kung anong meron doon sa butas na yon. Isa-isa silang napunta. Ayan. Nagbibideo sa butas. Okay. Tayo na sa kabilang parte. Ito yung name ng street dito. Via di Santa Sabina. Okay guys, after ng Rose Garden Park, Orange Park at Santa Sabina, sulipan muli natin ang Circo Massimo. Ayan. Di ba ang ganda niya? Thank you so much for watching. Subscribe down below. Bye.